It's okay anak, Mama is here. Hindi ka pababayaan ni Mama? Mga salitang sinasabi ni Zelaya habang tinitiis ang sakit sa tiyan niya. Miss, shh, it's okay anak, Mama is here. Hindi ka pababayaan ni Mama? Di na napansin ni Zelaya na sa pagkakataong to dinudugo na siya. Shit lady, you're bleeding. Agad nilapitan ng lalaki na papunta sana sa engagement ni Dave at Amanda si Zelaya. Sinugod niya ito sa ospital. Bahala na si Papa John, this is urgent. Bulong ng lalaki habang nakaupo sa upuan, hinihintay ang doktor. Hindi niya maiwan si Zelaya dahil pakiramdam niya, responsibilidad niya ito. Lalagpasan na sana niya kung di niya lang napansin ang basa nitong mukha dahil sa pag-iyak at doon niya napansin na dinudugo ito, bagay na ikinabahalan niya. Lumabas ang doktor, agad nilapitan siya. Are you the husband of the patient? Tanong agad ng doktor sa kanya. Ha? Di nakabuelo ang lalaki sa gulat. Anyway, don't worry father, your child is safe. Ipaiwas lang si mommy sa stress. Sige, mauna na ako. At umalis na sa harapan niya ang doktor. Dok, sandali, teka! Napakamat na lang si Vios sa batok niya at dahan-dahan pumasok para silipin ang babae na dinala niya dito. Gising na ito at nakatingin lamang sa itaas. Baliw ba to? Naisip ni Vios dahil sa nakikita niya kay Zelaya. Ikaw ba ang nagdala sa akin dito? Nagulat si Vios sa biglaang pagsasalita ni Zelaya. Ano? Oo. Salamat, sabi ng babae at tumawak sa tiyan niya. I'm sorry baby. Sorry dahil nagpa-apekto si mama. Humanda sa akin ang Dave na yan. Sisiguraduhin ko hindi niya na makikita ang mga anak niya. Kilala mo si Dave? Gulat na tanong ni Vios kay Zelaya. Oo, bakit? Kilala mo rin? Nope. Inutusan na ako ni Dad na pabalit sa kanya para dadalo sa engagement party ni Dave at Amanda. Oh, magsama sila ng ahas na iyon. Natawa si Vios sa katapangan ay pinapakita ni Zelaya ngayon. Kanina umiiyak to, ngayon para na tong tigre. What's your name? Tanong ni Vios. Zelaya. You? Your husband? Nakakalokong sagot nito. Kinabukasan uuwi na sana ako pero napatingin ako sa lalaking tumulong sa akin kahapon. Kung di marahil sa kanya baka nasa panganib ng buhay namin ng anak ko sa aking sinapupunan. Kasalukuyan siyang natutulog ngayon sa gilid ng kama. Sa ngayon wala akong maipamabayad sa kanya sa ginastos niya sa ospital. Kung magkikita man ang landas namin bukas sa hinaharap, babayaran ko rin siya. Binaybay ko ang daan pabalik sa anak ko, dala ang natitira kong pera. Alam kong malulungkot yon, more likely iiyak, pero mas mabuti yon kaysa makasamang ama niya na engaged na sa iba. Ang bilis naman yata ng lahat. Di ko sigurado kung bakit siya magpapakasal kay Amanda. Hindi ko alam pero naniniwala ako na hindi niya to gusto. Galit lang ako sa kadahilan ng hindi man yan kami hinanap ni Ino at mas inuna pa si Amanda and Wurst, ang engagement pa nila ang priority nito. Galit talaga ako sa kanya. Nakakatampo. Mas mabuting umalis na lang muna kami ng mga anak niya. Bahala siya sa buhay niya. Di nagtagal, nakarating ako sa lugar na iniwanan ko sa anak ko. Nakita ko to naghihintay sa akin sa labas. Na makita niya ako, agad sumilay ang tuwa sa mukha nito. Mama! Tumakbo to papalapit sa akin at yumakap. Mama, nasan si Papa? Tanong niya. Imbes sagutin siya, tumayo ako at iniba ang usapan. Nasan si Lola anak? Tanong ko dito. Nasa loob po mama, may kausap ng mga bisita. Hinahanap ka po nila. Mga bisita? Sino naman yun? Di ko naman tinawagan ng mga kaibigan kong nandito kami, kaya wala akong ina-expect na bisita ngayon. Inawakan ko ang anak ko sa kamay at pumasok kami ng bahay. May isang lalaki na nasa 40s na nakaupo, gulat na napatingin sa akin. Oh, nandito na pala si Zelaya, sabi ni Lola. Bakit niyo ako hinahanap? Sino ba siya? Tumayo siya at lumapit sa akin, inabot ang kamay. Tiningnan ko ito at naguguluhang napatingin sa kanya. I'm John, Rowell's friend. Rowell? Si Kuya Rowell? Ay, hello po Kuya John, kamusta na si Kuya Rowell? Nag-aalalang tanong ko. Wala kasing balitang nangyari sa kanya since walang kuryente dito. Di ko alam kung ayos lang ba siya o ano. Inaasahan ko na sasagot siya pero wala. Wala akong nakuhang sagot mula sa kanya. Inaasahan kong sasabihin niya na ayos lang to, bagkos ay nawala ang saya sa mukha nito na makita ko kanina. Napalitan ito ng lungkot. Don't tell me. Yes, he died. Para akong nahimatay sa ibinalita niya sa akin. 4 na linggo na nang nangyari yon. Sa 4 na linggong yon, nagtatago at nagpapagaling kami ni Ino. Habang di namin nalalaman ang nangyayari kay Kuya Rowell na siyang assistant ni Dave. Assistant na yon.
Kahit papano naging malapit ito sa kanya pero ayon, nagawa niyang umiti sa lahat ng tao habang namatayan siya na empleyado dahil sa amin ng anak niya. Something is off. Ma'am Zelaya, calm down. Diyos ko, kumuha ka ng tubig, dali. Mama! Halos di ko na marinig ang nasa paligid ko. Nakokonsensya ako. Hindi mangyayari yon kung di dahil sa amin. Kasalanan namin yun. Nakokonsensya ako sa nangyari kay Kuya Rowell. Kung hindi sana ako umuwi. Kung sana hinayaan ko ang ina ni Dave na insultihin ako. Kung sana imbes umiwas, tinanggap ko ng lahat na masasakit na salitang yon. Wala sanang namatay ngayon. Zelaya. Kung sana. Zelaya. Napakurap ako at napatingin sa lahat na nag-aalalang nakatingin sa akin. Kailangan mo munang magpahinga, iha. Inakay nila ako sa higaan at pinahiga. Ang bigat sa loob ng lahat. Unang beses kong naramdaman to. Unang beses kong naranasan to. Bakit ganito na kabigat? Binuhos ko lahat sa iyakang hanggang sa makatulog ako. Namagising ako sa bango ng niluluto ni Lola. Agad kong hinanap ang anak ko. Lola, nasan po si Ino? Nako iha, ayun. Sumama sa lolo Carlo mo sa palayan. Sige, salamat po Lola. Sunod, nilibot ko ang paningin ko para hanapin ang lalaki kanina na kaibigan ni Kuya Rowell. Parang may kung ano na naman ang sumuntok sa puso ko nang maalala si Kuya Rowell. Si John ba? Ayun, kasama ang mga kaibigan niya. Kaibigan? May dala siyang kaibigan? Kanina kasi pagkatulog mo, dumating yung kaibigan niya. Di mo nakita dahil nakatulog ka kanina? Bakit pa sila nandito at anong pakay nila sa akin? Tumayo ako at dumiretso kay Lola para makahingi ng sabaw. Lola, pwede pa hingi ng sabaw? Oo naman, sus, kau talagang bata ka. O sandali lang at lalagyan ko to ng sabaw. Aniya at kinuha nag-iisang tasa nila sa kape. Kasalukuyan akong humihigop ng sabaw nang pumasok si Kuya John kasamang sinabing kaibigan niya, sabi ni Lola. Gaya kanina ni Kuya John, nagulat din ang kaibigan niya na makita ko. Bakit? Ano bang mukha ko? Ito na ba ang anak na sinasabi ni Rowell? Dinig kong sabi ng kaibigan ni Kuya John. Oo, Felix, kamukha ni Sir Albert. Sagot ni Kuya John. Mawalang galang na po pero sino po kayo? At ano yung ibig sabihin niyo na anak ni Sir Albert? Iha, hindi kami masamang tao. Ako si Felix, ang abogado ni Albert, ang papa mo. Pero sino nga po kayo at bakit niyo ako hinahanap? Zelaya, we're here to... Mama! Sabay kaming napalingon sa anak ko na tumatakbo palapit sa akin habang umiiyak. Nag-alala akong bigla kahit muntik kong mabitawan ng tasa na hawak ko. Mommy, it's not sure, right? Umiiyak na sabi niya. Anong hindi totoo? What do you mean? Umiiyak siya at hindi nagsasalita, kaya tumingin ako kay Lolo Carlo para humingi ng paliwanag. Hindi ko din alam, iha. Kanina ayos siya habang nakikinig kami sa balita sa radyo ni Rosing dun sa cellphone niya nang bigla itong umiyak. Baby, listen, bakit ka umiiyak? Dito nakinig at patuloy pa rin sa pag-iyak. Nakiusap ako kay Lola para makahingi ng tubig para sa kanya. Ino anak, bakit ka umiiyak? Tumingin to sa akin habang sumisinghot. Mapula ang buong mukha dahil sa pag-iyak. Agad kong pinunasan ang mukha niya sa malinis na t-shirt na nakita ko. Inom ka muna ng tubig anak. Now tell mama everything. Bakit ka umiiyak? Sabi ko sa kanya. Kasi mama... Suminghot ito ulit at pinunasan ng luha sa mga mata. Pag ganitong nakikita ko si Inong umiyak, nadudurog ako. Parang gusto kong saktan yung nanakit sa anak ko. Mama, the news said that Papa is expecting a new baby in another girl. And Mama, why is Papa getting married to someone? Why is Papa happy? Bakit di niya tayo hinanap dito? Kaya ka ba umuwi dito, Mama, na wala si Papa dahil is getting married na po? Parang gusto kong umiyak sa sumbong ng anak ko sa akin. Mas lalo ko nagigigil kay Dave. Pag yan talaga nakita ko, malilintikan yan sa akin. Hindi ba tayo love ni Papa, Mama? Napabuntong hininga na lang ako at lumuhod para mapantayan ang tangkad nito. Inayos ko ang buhok niyang nagulo at ngumiti. Ino anak, always remember, love tayo ni Papa, okay? Kung ano man marinig mo sa news, hindi totoo yon. Payakap nga si Mama. Ito talagang si Dave. Oras makita ko siya, makakalbo ko talaga. Binuhat ko ang anak ko at inihele. I'm sorry pero pwede ba mamaya na tayo mag-usap? Papatulugin ko lang tong anak ko. Sabi ko sa kanila. Nang tumango sila, tumalikod na ako para maihiga si Ino sa kama na gawa sa kahoy. Di ko alam ano ba talaga ang tumatakbo sa isipan ni Dave. Ramdam ko mahal niya si Ino. Ramdam ko yung pag-aalala niya sa amin. Kaya nagtataka ako bakit siya pumayag na magpakasal kay Amanda.
Kailangan kong malaman ang lahat. Gusto kong itanong sa kanya kung bakit siya pumayag. Gusto ko na malaman ang side niya bago ko siya husgahan. Kinabukasan, nasa bahay pa rin si Kuya John at Felix but this time, nag-grocery sila ng mga pagkain. Kina lolo at lola, bagay na ikinatuwa ng dalawang matanda. Dave Marcos de Silva, siya ba ang ama ng anak mo, Zelaya? Tanong ni Kuya Felix na siyang abogado raw ng papa ko. First of all, sino ba ang papa ko? Opo, Kuya Felix. Bakit nila ako hinahanap? Anong meron kung anak ako? He is getting married. Is he cheating on you? We can sue him. Agad kong nailawa ang kape na hihigupin ko sana sa sinabi ni Kuya Felix. Teka sir, preno muna. Bakit mo siya kakasuhan? Isa pa, let us not judge him. Kailangan kong malaman ang side niya or maybe because he thinks na patay na kayo ng anak mo. Sabi niya na ikinalaki ng mga mata ko. What? Yes, iha, sa news. Kasabay ng pagkamay ni Rowell ay ang pagkamatay ninyo ni Ino. Your friends are grieving except that bastard. Galit na sabi ni Kuya Felix. Nagulat ako, bakit alam niyang lahat? Pinaimbestigahan ba nila ako bago ko pinuntahan dito? Calm down, I know that look. We just need the basic information about you kaya ka namin pinaimbestigahan. Dagdag niya kahit wala pa akong sinasabi. Anyway, are you fine now? Yes, mabuti ng pakiramdam ko. Though nakakonsensya pa rin ako kay Kuya Rowell. Totoong sabi ko. Iha, wag mong sisihin ang sarili mo. Everything happened for a reason. Kahit kami nalulungkot man because he is our dear friend, our family. But we need to step forward and don't let the chain stop us. Malalim ang pagbibigay ng payo nito. Thank you, Kuya Felix. No problem, Iha. Anyway, parating na ang anak ko dito. Dadalhin niya mga documents na dapat kong ipakita sa'yo mamaya. Sabi nito. Okay. Hello, world? Nandyan ba si Feliciano Natividad, aka Felix? Pakisabi dumating na ang gwapong anak niya. Sabi ng boses na nasa labas. Dumating na ang gago. Sabi pa ni Kuya Felix. Tumayo ako at sumama sa kanya para silipin sino ba yung anak niya. Na magtamang tingin naming dalawa nagulat pa kami pareho sa isa't isa. Ikaw? Bakit nandito ka? Magkakilala kayo? Naguguluhang tanong ni Kuya Felix sa aming dalawa. Opo kasi Nagpumiglas ako nang ilagay niya bigla ang kamay niya sa bibig ko para patahimikin. Ex-boyfriend niya ako, Dad. Natatawang sabi niya sa daddy niya habang nakatakip pa rin ang malaki niyang kamay sa bunganga ko. Ano ba? Naiinis na sabi ko sa kanya. Nang tumingin ako kay Kuya Felix, puno ng pagtataka ang mukha nito na nakatingin sa akin. Totoo ba yon, Zelaya? Tanong nito. Umuo ka na lang, please. Bulong nito. Dahil sa ginawa niya sa akin sa ospital, umuo na lang din ako kay Kuya Felix na mukha namang hindi kumbinsido. O siya, sige. Pumasok na muna kayo, tutulungan ko pa si John at Tolo Cario na manguha ng panggatong, sabi nito. Na makaalis si Kuya Felix, inis na binalingan ko ng tingin ang mokong. Parang na-disalign yata yung pangako sa ginawa niya. Masakit ha? Reklamo ko. Ibubuking mo pa ako kay Dad na hindi ako sumipot sa engagement party ng cheater mong lover eh. Aba taray, parang di tinulungan. Bulong nito, narinig ko naman. Ang ingay mo, galit na maktol ko. Sungit talaga. Ganyan ba kapag buntis? Ewan, ask yourself. Hala, grabe to. Anyway, let me introduce myself, beautiful lady. I'm Viosdado. Nasaan yung isang document sa pinadala ko sa'yo? Parang natigil sandali ang pag-ikot ng mundo nang sumigaw si Kuya Felix ng Viosdado. Di ko naman mapigilan na hindi matawa sa pangalan niya na ikinasimangot niya. Pangalan mo yun? Natatawang tanong ko. Ang saya mo ah. Puro ng sarkasmo na sabi niya sa akin. Halatang asar na asar nang tinawag siya ni Kuya Felix na Viosdado. Diyan ka na nga? Iniwan ako at padabog na nilapitan ng ama. Hoy, sandali Viosdado! Natatawang tawag ko pa sa kanya. Nasa maliit na salas kami na lola. Kaharap ko si Kuya John at Kuya Felix habang nasa tabi ko naman nakatayo si Vios. First of all, Iha, we did an investigation regarding sa nangyari sa inyo noong nakaraang buwan. Until now, we're still locating kung sinong nasa likuran nito. Will you tell us kung sino-sino ang mga kaalitan mo noon? Seryosong tanong ni Kuya John. Natahimik ako, tinagsalita. Iniisip ko bakit nila ako tutulungan at sa anong dahilan. Hindi porket anak ako ng kaibigan nila na totoong ama ko, ganito na sila kung pumotekta sa akin. Meron po, si Amanda, Mama at ang ina ni Dave.
Amanda hated me dahil kay Dave. Siya ang may malaking motibo para gawin sa akin yon. Second, ang ina ni Dave dahil ayaw niya sa akin para sa anak niya. At bakit daw? Interrupt ni Vios, curious malaman bakit ayaw sa akin ang ina ni Dave. Dahil mahirap ako. Para namang bago to sa inyong mayayaman eh. Oh, because you're poor? Isampal mo sa kanya lahat ng pera mo. Birong sabi niya na tinawanan ko lang. Ewan ko sa'yo, puro ka biro, sabi ko. I'm not joking. Di ko na lang siya pinansin at tinuloy ang kwento ko kina Kuya Felix. Panghuli si Mama dahil lately nalaman ko anak niya pala si Amanda. Di ko nga alam paano nangyari yon pero nakipagkita siya sa akin. Dumating si Amanda at sinabing tunay na anak siya ni Mama. Si Kuya John tahimik na nakikinig. Di ko mabasa ano ang iniisip niya. Actually, silang dalawa ni Kuya Felix na kagaya niya, tahimik din habang nakikinig sa akin. May relasyon ba kayo ni Dave aside sa ama siya ng anak mo, Iha? Tanong ni Kuya John. Tumahimik ako sa tanong. Di ko alam anong sagot dahil basically hindi ako tinanong ni Dave kung pwede ba akong maging nobya niya. Wala ding ligawan na nangyari sa amin. Sa pagiging magulang kay Ino lang ang klaro sa amin, aside doon hindi ko na alam. I think wala, but on my end, yes. Kahit walang ligawang nangyari sa amin or label, I think ang bagay na namamagitan sa amin sapat na para matawag na magkarelasyon. We're in a relationship more than being a parent to Ino. He likes me at ganon din ako. Like, pero hindi love. Pinandilatan ko na mata si Vios na halatang inaasar ako. Ikaw ba, Vios Dado, naka-move on na kay Zelaya? Natawa ako na marinig muli ang pangalan niya. Dad, anong move on? Isa pa wag mo nga akong tawaging Vios Dado? Inis nitong turan sa ama. Di ba mag-ex-girlfriend-boyfriend kayo? Tinaasan ko ng kilay si Vios at inirapan niya ako. Of course, madaling maka-move on sa pangit. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, Vios ha? Sabi ni Kuya Felix. Anyway, Zelaya, anong gagawin mo ngayon? Napatin ako kay Kuya John na nakatingin ng seryoso sa akin. Ang sa seryoso nila. What do you mean po? Dave, he's getting married to Amanda. Nabigla ko nung una but I trust him. Siguro nga may reason siya. Yon ang gusto kong malaman, sabi ko sa kanya. Yes, galit ako kay Dave pero hindi dahil sa nag-cheat siya gaya ng sabi nila. I don't know why I feel like this. Galit lang ako na mukhang wala siyang pake kay Kuya Rowell. Galit ako dahil pakiramdam ko, inuna pa niya ang reason na yon kung bakit magpapakasal kay Amanda kaysa sa amin ng anak niyang nawawala. Pero about in their relationship, pakiramdam ko hindi siya nag-cheat. I could feel it. I felt his love and care sa amin ni Ino noon, kaya imposible na fake yon. It is sincere that I almost cried. Alam ko may reason siya, kung ano man yon gusto kong malaman. You trust him? Kahit ikakasal na sila 3 months from now? Ikakasal? That fast? Yes, I trust him. Sabi ko na kinakabahan. Yes, that's right. I trust him because in the end, ako pa rin ang uuwian niya. Kami ng mga anak niya. Hindi ko alam kung dapat ba akong bibilib sa'yo eh. O sadyang tanga ka lang talaga. Sabi ni Vios. Para ka talagang si Sir Albert? Wala sa sariling sabi ni Kuya Felix. Oo nga pala. Pwede ko bang malaman kung sino si Albert? Kung anong klaseng tao ang ama ko? Puno ng pag-aasam na sabi ko. Natuwa rin kasi ako nang ma-realize ko na mga kaibigan sila ng papa ko. Mga mababait, kaya't mabuting tao si Papa, bagay na pinagpapasalamat ko. Si Sir Albert ang taang tumulong sa amin, panimula ni Kuya John. Dati akong ex-convict. Dahil criminal records ay hirap ako makahanap ng trabaho. Medyo gulat ako sa part na yon na sinabi ni Kuya John. Di ko lubos akalain na may ganon siyang nakaraan. Kung titingnan mo siya ngayon, sobrang galante niya. Nakilala ko si Albert na nagsisimula pa lang ako magtayo ng negosyo. Ang negosyo na kilala na sa buong mundo ngayon. Nung una nga nag-apply ako bilang contractor worker ng kumpanya ni Sir Albert. Doon ko siya una nakita at napahanga dahil kapag meron siyang free time, nagbibilad siya sa araw gaya namin para makonstruct ng building niya. Bahagya pang natawa si Kuya John habang inaalala ang kahapon niya. Napangiti ako sa mga nalaman tungkol sa ama ko. Di ko akalain na ganito to kabait na tao. Dahil doon nakilala ko siya at naging kaibigan. Nung matapos ang building niya, inaya niya ako magtrabaho sa kumpanya at doon, nagsimula ang kaginhawaan na natatamasa ko ngayon. Ako naman abogado niya, pero hindi rin ako magiging abogado kung hindi ko siya tinulungan mabuhay. Panimula ni Kuya Felix. Okay, I'm out. I hate to hear this again, old man. Sabi ni Vios at umalis.
Napailing na lang si Kuya John at Kuya Felix sa kanya. Like I said, tinulungan din ako ni Sir Albert, iha. Mas una ko siyang nakilala kay John dahil bata pa lang magkakilala na kami ni Sir Albert. I grew up kung saan napabayaan ng magulang. I'm abused by my stepfather nung bata ako. To make the story short, I attempted suicide sa tulay and then your father came. Nakita niya ako at pinigilan tumalon sa tulay na yon. Siguro kung di siya dumating, wala na ako ngayon. It's a surprise for me. Di ko alam sa likod na mamahaling bagay na meron sila. Maayos na buhay, malusog na pangangatawan, naranasan ng mga ganong bagay. Indeed, don't judge the book by its cover. We became friends. Pag naglayas ako sa amin, dinadala niya ako sa bahay niya until naging boy ako sa kanila. Pinatira ako at pinag-aral kahit na hindi sila ganong kayaman noon. God is good dahil nakapagtapos ako ng law at nagtrabaho sa inuumpisang pinapatayong business ni Albert. Ano kayang feeling na lumaki kasama si Papa? Base sa mga kwento nila, sobrang bait nito. Nakakalungkot lang isipin na hindi ko nakasama si Papa ngayon. Di ko man lang siya nakita or nakasama. Pwede po ba magtanong? Ano yon, iha? Anong business po ni Papa ang tinutukoy ninyo? Ang RL Corporation. RL Corporation? Familiar. I think I heard that somewhere. Wait. Ayos din naman kami. Yung kapatid mo na si Sydney nakapag-asawa ng mayaman at nasa California sila ngayon. While Alberto siya na namamahala sa RL Corporation. Right. Yung business na sinasabi ni Mama na pinamamahalaan ni Papa Alberto, kung ganon. Sobrang nanlalaki ang mga mata ko na binalingan ng tingin si Kuya Felix at Kuya John. Yes, iha. You are his heir. Ikaw ang tagapagmana ni Albert Loverio, ang nagtayo ng RL Corporation, ang totoong nagmamayari sa kumpanya na pinaghirapan ng papa mo. You must be kidding me. Natatawang sabi ko sa kanila at tumayo para umalis.